Ang ating ebanghelyo ngayon, Lunes, January 22, ay hango sa sulat ni San Marcos. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem patungkol kay Jesus, sinasapian siya ni Beelzebul, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, paanong mapapalayas na Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglalaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglalaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili, at nagkabaha-bahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay sulat ni Brother Celton Sindo. Asartalo. Maaaring ang pinakamalaking tagumpay ni Satanas sa panahon ngayon ay ang mapaniwala ang mundo na hindi siya tunay. Papa Francisco. Pahayag niya ito sa aktibong papel ng diablo dito sa mundo. Sa Ebanghelyo, aktibo rin ang mga asaltalong kritiko ng Panginoong Hesukristo sa kanilang paninira sa kanyang kredibilidad sa eksorsismo. Sa halip kasing bumilib sa kanyang kapangyarihang magpalayas ng demonyo, abay pinaratangan pa siyang kasabuan ng mga ito. Hindi nga matanggap ng mga kontrabida sa Panginoon na ang nagaganap sa kanilang kalagitnaan ay isang malinaw na ebidensya ng nalalapit na paghahari ng Diyos sa piling nila. Kalapastanganan laban sa banal na spirito o blasphemy against the Holy Spirit ang sinasabing kasalanan na walang kapatawaran. Ito kasi ang direkta, paulit-ulit na pagmamatigas at pagsalungat sa udyok ng Diyos na ang tanging hangarin akayin tayo makapagbagong lubos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagbabalik loob. Paano ka nga naman patatawarin kung wala ka namang pag-amin? Paano ka babaguhin ng banal na spirito kung perpekto ka na sa paningin mo? Huwag pakakampante na hindi mo naman nagagawa ang gayong pagkakasala. Huwag pakakampante na hindi mo naman nagagawa ang gayong pagkakasala. Baka kasi isa rin tayo sa mga tao ang hugot ay ganito. Hay naku, pasimba-simba pa kayo. Ang sama-sama naman ang pag-uugali ninyo. Huwag nawa natin tuluyang ikapahamak ang patuloy na pagmamatigas, bunga ng sobrang inggit at labis na kahambugan. Dahil kapatid, hindi na kailangan pang ikay maging asartalo, sapagkat kay Kristo, lagi kang panalo. Manalangin tayo. Jesus, hubugin sa amin ang mapagkumbabang puso sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.